Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Armando. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Si Armando ay nakatira sa lugar ng Capiz, kung saan kalat ang mga kwento tungkol sa mga aswang. Pinaghihinalaan din ng mga tao na ang pamilya ni Armando ay may lahing aswang. Ngunit kailanman, hindi naniwala si Armando dito. Ang kabuhayan ng pamilya sa Capiz ay pagtatanim ng palay, maging ng mga gulay. Bata pa lamang sila Armando at Carlo. Tumutulong na sila sa pagbubukid, lalo na kapag panahon ng ani. Ang kanilang lolo Basilio, hindi pa gaano katanda. Malakas pa rin ang pangangatawan nito kaya minsan ay tumutulong ito sa pag-ani. Habang ang nanay naman, isang kumadrona sa lugar habang ang tatay nila ay siyang nagtatanim sa bukid. Hindi naman gaanong mahirap ang kanilang buhay, ngunit hindi rin sila mayaman. Tama lang na may pagkain para sa araw-araw at nakakabili ng mga pangangailangan. Isang araw habang panahon ng anihan, tinawag sila ng kanilang lolo upang magpatulong. Kaagad silang nagbihis ng mahahabang damit. Palagi nilang inaasahan ang mga linta kapag sila ay nag-aani ng palay. Dahil nga malaki ang lupa na kanilang aanihin, minsan ay tinatawag din ng lolo ang ibang mga tao sa lugar para mag-ani at iuwi ito upang kanilang makain. Ilang taon ang lumipas. Panahon ng anihan. Hinihintay nilang tawagin sila ng lolo Basilio upang magpatulong sa pag-ani sa kanilang sakahan. Ngunit ilang oras na ang lumipas. Wala pa rin ang tawag ng lolo. Dahil sa pag-aalala ay hinanap nila ito. Wala ito sa labas kaya pumasok sila sa kwarto. Nakita nila itong nakahiga at tila nahihirapang huminga. Kagad nilang nilapitan si Lolo Basilio. "Lo, ano pong nangyayari sa inyo? Hindi mo po ba nainom yung gamot nyo?" Tanong ni Armando. Hindi po. Na, nainom ko na." Tinuro nito ang isang cabinet sa aparador. Kagad namang gumalaw si Carlo upang buksan ito at kunin ang laman. Nang makuha niya ang nasa loob, kagad niyang iniabot ang isang maliit na kahon kay Lolo Basilio. Nanginginig ang kamay ng matanda. Binuksan niya ito. Napatingin si Armando kay Carlo. Hindi niya nakita ang gulat sa mga mata ng kapatid, kagaya ng kanyang pagkagulat. Ang laman ng kahon ay 3 bato na bilog, 2 tila parang pangil ng isang nilalang. Alam nilang sa itsura nito ay hindi ito pangil ng isang tao, kundi may posibilidad na pangil ito ng hayop o hindi kaya ng aswang. Kagad na iniabot ni Lolo Basilio ang kahon kay Carlo. Hindi naman nagdalawang isip ang binata na tanggapin ito. Pinasok niya yon sa bulsa bago tuluyang lumaylay ang kamay na matanda. At tuluyan itong binawian ng buhay. Napuno ng kalungkutan ang buong bahay ng pamilya. Maraming dumalo sa paglilibing ni Lolo Basilio. Kahit naman kasi maraming kwento tungkol sa pagiging aswang ng pamilya, mabait naman ang mga ito sa kanila. Ilang buwan nang lumipas simula nang matapos ang libing ni Lolo Basilio, bago naglakas loob si Armando na tanungin ang nakakatandang kapatid kung para saan ang 5 batong binigay ng lolo. Ito ba? Ang isa ay para sa pampagaling ng mga sakit.
Ito yung berdeng bato. Ang isa naman ay para makatakbo ko ng mabilis. Ito yung asul na bato. Yung bulang bato naman, para maprotektahan ako sa masasamang mga nilalang. Yung dalawang pangil ay hindi ko alam kung para saan eh. Tugon ni Carlo. Sinong nagsabi sa'yo kuya? Patay na si Lolo ah. Muling tanong ni Armando. Dati kasi nung buhay pa si Lolo, naikwento niya sa akin yung tungkol dito. Sinabi niya rin sa akin kung para saan ang mga ito eh. Tugon ni Carlo. Napatango na lamang si Armando. Ngunit sa mga nagdaang buwan, napapansin niyang palagi nang lumalabas ang kanyang kuya. Minsan ay hindi niya na ito nakikita sa bahay. Madalas na rin itong lumalabas sa gabi. At pagka-uwi ay may dalang libo-libong pera. Kahit pa mahirap ang buhay nila, hindi kailanman naisipang gumawa ng masama ni Armando para lamang magkapera. At ang hinala nila ay ito ang ginagawa ng kapatid. Nakikita niya ring maraming barkada ang kuya. Minsan na lamang itong tumulong sa pag-ani ng mga tanim. Kaya si Armando na ang tuluyang nag-aruga at nagpatuloy ng pagtatanim sa kanilang sakahan. Minsan pa ay nagagalit kapag inuutusan na kailanman ay hindi ginawa ng kuya niya noon. Talagang nagtataka na rin ang kanyang mga magulang dahil sumasagot na ang kapatid sa kanila na kailanman ay hindi nila narinig noon. Isang araw, napagpasyahan na kumprontahin ng mga magulang nila si Carlo. Nakakauwi pa lamang at may daladalang pera. Carlo anak, pinagtataka namin ng tatay mo kung saan mo nakukuha ang mga perang inuuwi mo dito. Mahinahong tanong ng ina. Ayaw niyang magalit at mawala na naman sa modo ang anak. Pumunta po yung mga kaibigan ko sa syudad May. Inakyat nila yung mga mayayamang bahay. At dahil inihiram nila yung mga agimat na pinamana ni Lolo sa akin, nagbabayad sila sa akin ng malaki. Tugon ni Carlo. Nakangisi pa ito na tila pinagmamalaki ang masamang ginagawa niya. Ay Diyos ko Carlo, anong pumapasok sa isipan mo anak? Hindi ka ba namin naturuan ng tatay mo para kumita ng matapat na pera? Di ba ang pangaral namin sa inyo ng kapatid mo? Huwag na huwag kayong masisilaw sa pera. At huwag na huwag kayong gagawa ng masama para dito. Babalikan kayo nito kapag nagkataon. Wika ni Nanay Nila. Padabog na nilagay ni Carlo ang pera sa lamesa, kung saan ang parte na nakaupo si Armando na nakatingin lamang sa pagtatalo ng dalawa. Nakabantay sa ina baka sakaling saktan niya ito kapag nagdilim ang paningin. Nay naman ano po bang inaarte ninyo? Hindi ba't ako po ang kadalasang naglalagay ng pagkain sa lamesa? Dahil kakarampot lang po ang sweldo niyo ni tatay. Pagpapasalamat na nga lang po ang kailangan ko. Hindi niyo pa maibigay. Tapos ngayon, nag-iinarte pa kayo? Wika ni Carlo. Kaagad na sinampal ng nanay ang binata. Kaya naman napatayo si Armando upang pigilan ang astang susunod na sampal nito sa kapatid. Kaagad na nakita ang pagsisisi sa mukha ng kanilang ina. Walang pagdadalawang isip na hinaplos ng nanay ang pisngi kung saan niya nasampal ang anak. Nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata. Pasensya ka na anak. Nadala lamang ako. Ngayon ka pa lamang sumugot ng ganyang kabastos sa akin. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ko anak. Wika ni Nanay Nila. Sinubukan niyang yakapin ang anak ngunit tinulak siya nito. Napalakas ang pagtulak ni Carlo. Kaya naman kagad napaatras ang kanilang ina.
Matutumba na sana ito nang masalo siya ni Armando. Nay, magpahinga na po kayo. Ako na ang bahala kay kuya ha. Sige na po, matulog na kayo. Maaga pa po kayo bukas para sa klinik na pupuntahan mo, hindi ba? Wika ni Armando. Sunod-sunod na pagtango ang ginawa ng ina bago tuluyang naglakad papasok sa kwarto. Kagad na hinarap ni Armando ang kapatid nang may matatalim na titig. Ngunit wala itong epekto sa kanya. Ano bang nangyayari sa iyo, kuya? Hindi ka naman dating ganito ah. Nakalimutan mo na ba ang mga aral na tinuro sa atin ni nanay? Pati siya sinasaktan mo na rin. Nawawalan ka na ng respeto sa mga magulang mo, kuya. Mas lalong lalo na sa sarili mo. Nakikita mo ba ang itsura mo sa salamin? Para kang taong maraming bisyo. Wika ni Armando. Pwede ba naman ikaw, Armando? Armando, hindi pa ba sapat yung mga nilatag ko na pagkain sa mesa natin? Magpapasalamat ka na lang, Armando. Hindi mo pa magawa. Tugon ni Carlo. Ilang araw matapos ang pag-aaway nila, mabigat sa loob na pinalayas ng mga magulang si Carlo. Galit man siya dahil sa ginawa ng mga magulang, wala itong pagpipilian dahil yan na ang napagdesisyonan ng mga magulang niya. Ilang linggo matapos lumaya si Carlo, napagpasyahan ni Armando na maging isang manggagamot. Dala ang mga natutunan niya noong nabubuhay pa lamang ang Lolo Basilio. Kasabay nito ang pagtitinda ng bigas sa lugar. Lumago ng lumago ang negosyo hanggang sa napatayuan niya ng bahay ang kanyang mga magulang. Tinutuloy pa rin niya ang isang pagiging mabuting manggagamot sa lugar. Hanggang sa ilang taon pa ang lumipas, nang ikasal ito sa kanyang asawa na mayaman at mabait. Sinusubukan niyang kontakin ng kapatid. Sinabihan na rin siya ng mga magulang na gusto nilang makita muli ang kanyang nakakatandang kapatid. Ngunit ilang beses na niyang sinubukang tawagan ng kapatid. Ngunit tila nag-iba na ang numero nito. Pinahanap na din niya si Carlo pero wala silang makita. Ma, pasensya na. Hindi ko po mahanap si kuya. Ginawa ko na po yung lahat eh. Tinawagan ko na po. Pinapahanap ko na. Pero wala pa rin eh. Parang ayaw talaga magpakita ni kuya sa atin. Sumama talaga yung loob ni kuya sa atin dahil pinalayas natin siya. Wika ni Armando. Hindi anak. Parang alam ko na kung bakit hindi mo siya makita. O kahit makausap man lang. Tugon ni Nanay Nila. Malungkot ang itsura nito habang unti-unting bumubuo ang luha sa mga mata. Bakit po, Nay? Alam niyo po ba ang nangyari kay kuya? May nabalitaan po ba kayo sa kanya? Sabihin niyo naman po sa akin, Nay, nang may malaman ako sa kanya. At malay mo, mahanap ko na siya. Muling wika ni Armando. Anak, may sasabihin ako sa'yo tungkol sa nakaraan ng Lolo Basilio mo. Inaasahan kong hindi mo ito ipagkakalat sa kahit sino. Maging sa mga kaibigan at kalapit mo na mga tao. Naiintindihan mo ba? Tugon ni Nanay Nila. Napatango na lamang si Armando. Dahil na rin sa tinahak mo ang daan ng mga manggagamot, oras na talaga para sabihin ko ito sa'yo. Naaalala mo ba ang kutsilyong pinamana ng Lolo Basilio mo sa'yo? May rason kung bakit niya yung binigay sa'yo at hindi sa kapatid mo. Ang lolo mo ay isang aswang, pero kailanman ay hindi niya hinangad na makasakit ng iba. Hindi kagaya ng mga magulang niya na ginawa ang lahat upang pumatay ng mga tao.
Naging iba ang lolo mo. Napagpasyahan niyang maging manggagamot upang matulungan ng mga tao. Kaibahan ng mga ginagawa ng magulang niya. Pero ang kapalit ng pagpapasyang iyon ay mapapasa sa pinakaunang apo niya ang pagiging aswang. Mas mabuti na sanang pinili na lamang nilang ipasa ito sa akin kaysa sa magiging anak ko. Ibinigay ng lolo mo sa iyo ang kutsilyo dahil ikaw ang kailangang pumatay sa kapatid mo. Pagpapaliwanag ni Nanay Nila. Napatigil sa gulat si Armando. Hindi ito makagalaw. Naisip niyang totoo pala talaga ang mga kwento tungkol sa may dugo talaga silang aswang. Ma, hindi ko naman po magagawa yon. Mahal ko po si Kuya. Kadugo po natin siya eh. At ang pinakaayaw ko po, ang makakita ng taong sinasaktan. Lalong-lalo na kung ako ang dahilan. Kahit ano pa si Kuya, kadugo at kapamilya pa rin natin siya. Tugon ni Armando. Anak, ikaw lang ang may karapatang pumatay sa kuya mo. Dahil kung sino ang pinamanahan ng mahiwagang kutsilyo, siya lamang ang makakahawak nito. Hindi kami maaaring humawak sa kutsilyong yon. Alam kong ayaw mong manakit ng iba. Pero naging manggagamot ka dahil ayaw mong masaktan, hindi ba? Ayaw mong may nakikita kang nagdurusa. Kapag hindi mo pinatay ang kuya mo, marami ang magiging biktima niya. Lalo pat may premyo kada kaluluwang makukuha niya mula sa mga mortal na biktima niya. Dagdag ng ina. Nang sumunod na araw, galing si Armando sa opisina kung saan ang sarili niyang tindahan. At kakatapos lang rin ito manggamot sa bagong tao na lumapit sa kanya. Naglalakad na ito po eh. Nang malapit na siya ay kagad niyang nakita ang nakabukas na pinto sa tahanan. Kagad siyang kinutuban dahil kahit kailan, hinding-hindi iniwan ng mga magulang ang pintong nakabukas. At isa pa, nagpaalam rin ang mga ito na aalis at isasama ang asawa upang mas makasundo nila ang isa't isa. Kagad siyang tumakbo ng mabilis na makarating sa tahanan. Nakita niya ang isang nilalang sa loob ng bahay na may mga itim na pakpak. Mahaba ang tenga at may mga pangil na matatalas. Tila kumikinang pa kapag natatamaan ng ilaw. Isang aswang ang kanyang nakita. Palihim itong pumasok at tumakbo papunta sa kwarto. Kinuha niya ang isa sa pinaka-iniingat-ingatang pamana ng lolo, na isang maliit na kutsilyo. Kagad siyang bumalik kung saan niya huling nakita ang aswang. Palihim itong pumunta sa likod nito. Sinusubukang hindi gumawa ng ingay. Ngunit sa kasamaang palad, natabig niya ang isang paso na may lamang halaman. Gumawa ito ng malakas na ingay sa paligid. Biglang napalingon ang nilalang sa kanya. Sinalubong niya ang matatalim na titig nito. Binunot ni Armando ang kutsilyo. Sumugod ito sa aswang at tinusok sa tagiliran. Nagulat si Armando na parang wala lamang sa aswang ang sakit ng tusok nito. Pero naalala niya na kailangan niya palang itusok ang kutsilyo sa dibdib nito upang mamatay. Ngunit nagtaka siya nang hindi man lamang lumaban ang aswang sa kanya. Tila naghihintay lang itong lumapit siya at siya mismo ang sumugod. Kaya muli niyang binunot ang kutsilyong nakatarak. Kaagad na inambahan ang dibdib nito. Ngunit malakas ang aswang. Nagawa nitong pigilan ang pag-amba ni Armando. Nagtagisan sila ng lakas. Sinipa ni Armando ang tiyan ng aswang. Kaagad itong napabitaw. Kaya naman malakas na tinusok ni Armando ang kutsilyo sa dibdib ng nilalang.
Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa hindi na ito gumagalaw at humihinga. Ilang segundo ang nakalipas. Habang nakaupo siya sa tabi ng napatay na aswang, kaagad na lumiwanag ang bangkay nito. May lumalabas na itim na usok mula sa katawan at unti-unti ay naporma itong tao. Nang naibalik nito ang anyo ng aswang bilang isang tao, kaagad namuo ang luha sa mata ni Armando at makikita ang pagsisisi sa muka. Nanigas ang buo niyang katawan. Ang nasa harapan ay isang taong duguan. Humihinga at umuubo ng dugo. Tadtad ng saksak ang dibdib. Tila imposibleng mabuhay pa ito dahil sa dami ng pagkakasaksak. Ang taong ito ay walang iba kundi ang pinakamamahal niyang kuya. Patay na ang aswang na anyo ng kapatid. Ngunit buhay pa ang katawang tao ngunit naghihingalo. Kaagad niyang nilapitan ang kanyang kapatid. Lumuluha siyang yumuko. Hinawakan ang ulo ni Carlo at sinabing, Patawad kuya. Hindi ko alam. Kung sana alam ko, hindi ko na sana ginawa yung ginawa ko kuya. Patawad talaga. Patawad kuya. wika ni Armando. Nang maging aswang ako, sinubukan kong magbago. Sinabihan ako ng isang nilalang na kapag mas pinili kong magpakabuti kagaya ng ginawa ng lolo natin, sa iyo niya ipapasa ang pagiging isang aswang. Hindi ko na kayang makita kang nahihirapan. Kapatid pa rin kita kaya mahalik pa rin kita. Wika ni Carlo. Mas lalong bumuhos ang luha ni Armando sa sinabi ng kapatid. Naikwento ng nilalang ang tungkol sa buhay aswang ng ating lolo. At nalaman ko ang ginawa niya para hindi makasakit sa mga tao. Pinagmamasdan ko pa rin kayo kahit wala na ako sa bahay. Nakita ko ang mga panggagamot mo sa mga tao. Muling wika ni Carlo. May dinukot ito sa bulsa. Ang kahon kung saan nakalagay ang mga agimat na pinamana ng lolo sa kanya. Inilahad niya ito kay Armando. Nagtatakang tinitigan naman ito ni Armando bago kinuha at tinignan ng laman. Kagaya ng inaasahan, ang mga agimat ang laman nito. Walang nawawala at kumpleto pa rin. Armando, dahil alam ko namang katapusan na ng aking oras dito sa mundo, ibinibigay ko na sa iyo yung mga agimat na pinamana ni Lolo sa akin. Pinagkakatiwalaan kita na hindi mo gagawin ang ginawa ko. Sana maging mabuti kang tagapangalaga. Gamitin mo ang mga yan sa mabuti. Ito ang huling sinabi ni Carlo bago tuluyang nalagutan ng hininga. Nailibing nila ng payapa si Carlo. Kumalat ang balita, pero hindi ang tungkol sa pagiging may dugo nilang aswang. Ayaw nilang dumihan ang pangalan ng pamilya, kaya inilihim na lamang nila ito. Magpasa hanggang ngayon, sa tulong ng mga agimat, ipinagpatuloy ni Armando ang pagiging mabuting manggagamot sa lugar. Tinupad niya ang pangakong gagamitin ang mga agimat sa mabuting paraan. At kailanman, naging maswerte sila sa kanilang kalusugan. Minsan na lamang silang nagkakasakit at palagi silang may biyaya. Ipinangako ni Armando na tuturuan niya ang kanyang mga anak
na gamitin ang mga ito sa mabuti at pinamana niya ito sa pinakaunang anak. Kagaya ng ginawa ni Lolo Basilio. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Rica. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Lumaki si Rica sa lola niya na isang manggagamot sa probinsya. Hanggang sa nakapagtapos sa kursong nursing at nakapasok bilang magsasanay sa ospital sa syudad ng Iloilo. Buong akala niya, matitigil na ang mga nakikita kung mapapadpad doon sa syudad. Naisip ni Rica, bata pa siya noon kaya bunga lamang ito ng imahinasyon. Ngunit isang araw habang nasa ER, nagsisigaw at tumatakbo palabas si Rica. Nanginginig ang katawan habang humihingi ng tulong. "O Rica, anong nangyari sa'yo? Bakit lumabas ka? Kailangan ni Dr. Sanchez ng alalay. Paano ka ba?" "Naku, paano ka matututo? Kung sa una pa lang natatakot ka na. Ganun talaga pag malapit ng mamatay. Masanay ka na dahil hindi lang ganyan ang masasaksihan mo." Wika ng kasamahan sa trabaho na si Rogelio. May itim na nilalang. Nakahawak po dun sa leeg ng pasyente. Paano ko po siya tutulungan? Natatakot po ako. Habang inaalam ni Dr. Sanchez kung bakit naghihingalo, mas humihigpit po yung hawak ng nilalang. Tugon ni Rica. Nahimatay pa ito habang inaalala ang mga nangyari. Mabuti na lamang ay hindi ito nabagok sa semento. Imbes na ang pasyente ang pagtuunan ng pansin, si Rica ang sinaklolohan ng mga kasamahan. Halos 3 oras itong nawala ng malay. Nagising na lamang siya sa bakanting silid na para sa mga pasyente. Buti na lamang ay wala ganoong pasyente ng araw na yon. Kaya may nagamit sila para kay Rica. Tinawag na din ang pamilya nito na sobrang nag-aalala. Kahit malayo ang syudad, naghabol na masasakyan ang ama marating lamang ang kinaroroonan ng anak. "Anak, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Ako lang ang nakapunta. Hindi na kaya ng nanay mo ang mahabang biyahe. Alam mo naman yon. Kahit sa tricycle lang nakasakay palaging nahihilo. Siya nga pala Rica, ano bang nangyari? O baka naman hindi ka nagpapahinga?" Tanong ng ama na si Tatay Tupe. Ayos lang po ko, Tay. Nakakita po ko ng itim na nilalang. Sinasakal niya po yung pasyente. Nag-aagaw buhay na po yung tao habang inaalam ni Dr. Sanchez yung nangyayari. Nasa gilid po ko at nag-aalalay. Bigla pong tumingin sa akin yung itim na nilalang. Nakita ko po yung nanilisik niya mga mata. Sa sobrang takot ko po, kaya po ako napatakbo. Hindi ko na po kinaya yung nararamdaman ko kaya bigla na lang po ako nahimatay. Pagpapaliwanag ni Rica. "Teka iha, bukas ba ang ikatlong mata mo? Mula nang nakasama kita, pakiramdam ko palagi ako may kasama na ibang tao." Tatay Tupe, delikado po yan pag hindi niya kinaya. Ibang gampanin yan Rica kapag nagkataon. Pero kung kakayanin mo yung dalhin, malaking tulong yan sa trabahong pinasok mo. Kaso marami tayong kasama na hindi naniniwala sa ganyan Kaya mag-iingat ka. Wika ni Rogelio. Salamat nga pala sa mabilis na pagtulong. Mula nung nag-umpisa ako dito,
Madami na akong nakikita pero kakaiba yung kanina. Pangkaraniwan na sa akin na makakita ng kaluluwang sinusundo. Pero bago lang sa akin yung nilalang na yun eh. Mukhang mangkukulam. Tugon ni Rika. Delikado mga ganyan anak. Wala ka pa namang proteksyon. Mahirap at baka madamay ka pa sa sumpa. Paano kaya kung umuwi ka na muna sa atin? Nababahala ako eh. Baka makaengkwentro mo ang mga halangang bituka na bruha. Mahirap na anak. Lalo na't malayo si Lola Leonor mo para tulungan ka. Mungkahi ni Tatay Tupe. Napaisip ito habang nakikinig sa ama at inaalala ang mga nasaksihan. Kaya para sa ikakapayapa ng lahat, sumama na lang ito sa ama pauwi. Napagpasyahan ni Rika na sa malapit na ospital na lamang magsanay. Wala namang naging problema sa paglipat ng dalaga. Kaagad itong binigyan ng pahintulot ng punong katiwala sa ospital na pinagsasanayan. Mabilis lang din ang naging paglipat niya dahil sa rekomendasyong binigay sa kanya. Naikwento naman ni Rika kay Lola Leonor kung bakit siya lumipat. Alam na matanda na matindi ang kakaharapin ng apo. Nararamdaman niya na kailangang maturuan ng apo ng mga pamamaraan upang madepensahan ang sarili. Tinuruan niya ito ng mga usal at mga orasyong pangproteksyon at pangdepensa. Binigay niya ang isang libretang minanapa sa mga ninuno. Hindi ito basta lamang natututunan na po. Kailangan mo na matinding paniniwala sa kakayanan ng gamit. Lalo na ng mga kataga. Kailangan mong pagkatiwalaan ang kakayahang taglay na pinagkaloob sa iyo ng may likha. Apo, hindi madali ang gagawin nating pagsasanay sa iyo. Kailangan mong magdebosyon at mag-ayuno. Buuin mo ang 45 araw na pagdedebosyon at pagkatapos. Tsaka kita tuturuan kung paanong isasagawa ang mga ritual sa tamang pamamaraan. Wika ni Lola Leonor. Lola, magagaya na po ako sa inyo. Kapag natutunan ko na po ba ang lahat ng yan, magiging albularyo po ba ako? Lola, nag-aalinlangan po ako. Hindi ko po alam kung makakaya ko po yun. Tugon ni Rika. Yan ang una mong tanggalin, Rika. Hindi ka naniniwala sa sarili mong kakayanan. Apo, kahit sino ay pwedeng manggamot pero hindi lahat ay nakakapagpagaling. Nasa puso ng tao at tibay ng pananalig sa Ama. At sa sariling kakayanan mag-uumpisa ang lahat. Tandaan mo, Apo. Hindi mo magagawa ang isang bagay hanggat hindi bukas ang kalooban mo sa pagtanggap at paniniwala. Muling wika ni Lola Leonor. Dahil sa pag-alalay ng matanda, kaya nalagpasan niya ang mga kailangan. Pagkatapos ng pasok sa ospital, dumiretso kagad ito sa bahay ng lola na malapit lamang sa kanilang tahanan. May mga araw na inaalalayan niya itong manggamot. Ayon sa lola, madaling natututo ang apo dahil madali lang nitong natutukoy ang sanhi ng pagkakasakit ng pasyente. Dala ito ng kakayanan niyang makakita ng mga nilalang na nanggagambala. Nagagawa niya ding gamutin ang mga pasyente na hindi kailangan ng medikal na atensyon sa trabaho. Hindi ito doktor, pero nagagawa niyang magpagaling kahit anong klase ng pagkakasakit. Habang lumalawak ang kaalaman ng dalaga, mas dumadami ang mga naiinggit sa kanya partikular sa pinapasukan. Madalas, pasyente mismo ang naghahanap sa kanya. Kahit wala pang doktor na nakatoka,
Basta nariyan ang dalaga ay siya na mismo ang kumukonsulta. Hindi alintana na sa kanyang pagtulong ay may naaapakang mas mataas ang posisyon kesa sa kanya. Abay, hindi ka naman Doktor Rica. Nagsasanay ka pa lang dito at akala mo kung sino ka nang magaling eh. Abay, kung ganito ang usapan, dapat pala'y wala kami sa posisyon namin at mukhang hindi mo na kami nirerespeto. Tandaan mo, mas mataas ang kasanayan ko kesa sa'yo. Nurse ka lang at doktor ako. Kuha mo ba yon? Wika ng superior na si Dr. Dino. Kuha ko po. Makakaasa po kayo na hindi na po ako mangingialam. Hindi ko din po intensyong magmagaling. Ang sa akin lang, Natigil si Rica sa sasabihin. Nakikita mo ang mga maligno, espiritu at engkanto. Sino ka ba sa akala mo, ha? Ito ang isaksak mo sa baga mo, walang ganun. Intiende. Tsaka para kang baliw na naniniwala na may mga ganyan. Muling wika ni Dino habang tumatawa paalis. Napatango na lamang si Rica sa mga narinig. Payuko itong lumabas para makalanghap ng sariwang hangin. Nais man sanang tumulo ng mga luha. Pero sa bawat madadaanan ay may pasyenteng nakahilera sa pasilyo. Nakakasalubong niya ang mga kaluluwa na nakatingin sa kanya. Hinahayaan niya na lamang ito. Nag-ayos na ng mga gamit at nagpa siyang umuwi na lamang. Hindi kinaya ng kalooban ang mga narinig. Wala namang ibang gusto si Rica kundi makatulong. Lalo kung wala si Dr. Dino o kung alam niyang hindi kailangan ng medisina. Habang naglalakad, may nakasalubong ito na isang matanda kasama ang apong hindi makalakad dahil sa pamamaga ng mga paa. Aalalayan niya sana ito nang masipat ni Rica ang itim na usok na nakasunod sa dalawa. Kinilabutan ang dalaga nang maramdaman ang mabigat na enerhiya. Alam niyang may mali sa nangyayari sa bata. Gusto niya sanang kausapin ang matanda ngunit biglang may isang kasamahan niya na umalalay dito. Napabuntong hininga na lamang si Rica. Napatingin sa mga ito habang papasok sa silid. Dahil sa sinabi ni Dr. Dino na hindi matanggal sa isipan, kaya natiis niyang talikuran ang lahat. Sakay ng habal-habal, mabilis siyang nakauwi ng tahanan at dumiretso sa silid. Ni hindi man lamang nagsasabi kung anong problema. Nagtataka naman ang mga magulang kung bakit maaga itong umuwi. Aba Tope, anong problema ng anak mo? Hindi maipinta ang mukha nun. Nako, parang may nangyaring hindi natin alam Tope. Wika ng inang si Nanay Tessa. Baka napagod lang sa trabaho. Kaya hayaan na muna nating makapagpahinga. Mamaya kakausapin ko. Alam mo namang madalas yang ganyan kung may ayaw sa paligid. Hayaan nating lumipas ang nararamdaman niya. Tugon ni Tatay Tupe. Ikaw talagang ama ka. Parang wala kang paki sa nararamdaman ng anak mo. Hindi na nga nasanay sa atin dahil mas lagi niyang kasama ang lola niya. Dagdag ni Nanay Tessa. Umayos ka Tessa. Ipanatag mo yung kalooban mo. Alam mo naman pala kung saan yan tumatakbo pag masama ang loob niya. Tugon ni Tatay Tupe. Mula pa pagkabata, bukang bibig na ni Rica ang pangalan ng lola. Kung masama ang loob, mas nakakapagsabi ito ng problema sa lola kesa sa ina.
dala marahil mas malapit ang kalooban nito kay Lola Leonor. Hinayaan na muna ng mga magulang ang anak. Hanggang sa kusa itong lumabas ng silid at sinabi ang problema sa kanila. Hindi na mapanatag ang puso ni Rica sa mga nakikita sa ospital. Kinausap niya ang mga magulang para mabigyan siya ng magandang payo. Noong una ay nag-aalangan ang mga ito na pumayag sa gusto niyang mangyari. Kung babalikan ba ang bata sa ospital o hindi. Anak, hindi ba delikado ang gagawin mo? Isama mo na lang kaya ang lola mo nang may gagabay sa'yo sa oras na iba talaga ang nangyayari doon sa batang nakita mo. Wika ni Nanay Tessa. May punto ang nanay mo, anak. Daanan mo ang lola mo at alam kong sasama yun sa'yo. O gusto mo, anak, ako na lang ang sasama sa'yo nang maupakan ko yung nagpapasama ng loob mo. Ipagpasalamat nila na dahil sa'yo, gumaganda ang imahe ng ospital nila. Mas nagagamit nila ang kakayanan mo kung titignan. Dagdag ni Tatay Tupe. Hindi ko naman po tinitignan ng mga ganyang bagay, Tay. Ang sa akin lang po ay makatulong. Pagkatapos po ng gabing to, titigil na po ako sa pagsasanay. Alam kong pag nalaman ni Dr. Dino ang gagawin ko, pagagalit na naman yun ng sobra. Tugon ni Rica. Bago dumilim ang paligid, nagpaalam si Rica sa mga magulang at dinaanan ang lola upang may makasama. Hindi naman tumanggi si Lola Leonor sa pakiusap ng dalaga. Kaya nakampante si Rica na matutulungan ang bata. Sakay ng habal-habal, pumunta sila sa ospital. Malakas ang nararamdamang presensya ng matanda. Apo, hindi sa natatakot ako sa posibleng mangyari. Pero apo ngayon pa lang, magkarga ka na ng pangproteksyon. Hindi basta ang maeengkwentro natin kung sakasakali. Wika ni Lola Leonor. Opo, Lola. Kinakabahan po ko sa pwedeng mangyari. Pero alam ko po, kung ano man ang kahinatnan, hindi po tayo pababayaan ng Ama. Tugon ni Rica. Habang papasok ng ospital, panay ang ihip ng orasyon ni Rica pang proteksyon. Hanggang sa umabot na sa silid kung nasaan ang bata. Dahil wala namang pera ang pamilya ng pasyente, hindi man lamang nakakuha ito ng maayos na kwarto. Nakaramdam ng pagkahabag ang dalawa nang madatna na kalong-kalong ng lolo ang apo na hindi mapigil sa pag-iyak. Apo, huwag ka munang lumapit. Subaybayan na muna natin kung ano ba talaga ang nangyayari sa bata. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. May nakikita ka pa ba? Tanong ni Lola Leonor. Meron po, Lola. Itim na usok na nakapalibot sa buong silid. Sa tingin ko, hindi po ito ordinaryo, Lola. Tara na po. Pumunta na tayo sa bantay na nakatoka dito. Kailangan po muna nating alamin kung may gamot na bang naibigay sa bata. Pero sana wala pa. Baka hindi na po natin mapagaling kung may tinusok na sa kanya. Tugon ni Rica. Sa nakikita mo, Apo, anong gumawa nito? Kakayanin mo bang matukoy? Gusto kong makita kung paano mo ito mareresolba. Isa ito sa mga mahihirap na gampanin nating may kakayahan. Nakikita natin o nararamdaman pero madalas. Gumagamit ng kakaibang sabulag ang mga nilalang o elemento upang malinlang ang mga tao. Talas ng isip ang... Naudlot ang sasabihin ni Lola Leonor nang dumating si Dr. Dino. Nilapitan ang maglola at mataray ang itsura. Nilapitan ang maglola at mataray ang itsura. Nang makita ang mga
Nakakunot ang noong humarap kay Rika. Alam ko kung bakit nandito ka. Sa katungkol kanina, pagpasensyahan mo na kung may nasabi man akong hindi maganda. Napagtanto ko na hindi din maganda na gano'n ang inasal ko sa'yo. Tatawagan sana kita dahil dyan sa pasyente. Gusto niyong pasukin. Hindi pa ako nakakapagpasya kung anong gamot na ituturok sa kanya. Marami pang mga pagsusulit ang kailangan dahil napakanormal ng sistema ng bata. Maliban sa mga tuhod at 2 paang namamaga, pampakalma lamang sa sakit ang naituro ko sa kanya mula kanina. Wika ni Dr. Dino. Ayos lang po yun. Pasensya na din po at nagkaroon pa tayo ng hindi pagkakaunawaan. Dr. Dino, pwede ko po bang ilipat ang bata sa mas maayos na silid? Ako na po ang bahala sa magiging bayad. Wala pong sakit ang bata maliban sa sumpa. Isang itim na engkanto ang sumusunod sa kanila, lalo na sa bata. Sige na po, mauubusan na po tayo ng oras. Sako na po ako magpapaliwanag sa'yo. Tugon ni Rika. O siya, sige. Magpapatawag ako na maglilipat. Engkanto, talagang naniniwala ka doon? Tanong ni Dr. Dino. Ngunit bigla siyang tinawag ni Lola Leonor. Rika po, pumasok ka na. Nasa likod mo lang ako. Lakasan mo ang loob mo at huwag kang matakot anumang magpakita sa'yo. Wika ni Lola Leonor. May kung anong inusal ang lola at inihip ito sa kanya. Lumakad ito papasok ng silid na hindi kalayuan sa kinatatayuan. Nang akmang bubuksan niya ang kortinang pinto, may malamig na kamay na humawak sa kanya. Napapidlag si Rika nang makita ang sobrang nakakakilabot na nilalang. Mukha itong kawal dahil sa kasuotan. Sinubukan siya nitong pigilan pero hindi nagpaawat ang dalaga. Bagkus tuloy-tuloy lang sa pagpasok. Sa kagustuhan niyang matulungan ang bata, hindi na inisip ni Rika ang panganib na naghihintay sa kanya. Mabigat ang presensyang nakapalibot sa loob ng silid. Alam niyang may paglilinlang na ginagawa ang mga engkanto. Kaya maagap itong nakapag-ihip ng dasal pang proteksyon sa sarili at sa mga kasama. Ipinalapag niya ang bata sa kama para masuri ng maayos. Nasaksihan ni Rika ang itim na usok ay biglang nagkahugis at nagsalita sa harap ng dalaga. Ayaw naman namin ng gulo tao. Nananahimik lang kami. Gusto lamang naming bigyan ng leksyon ang batang lapastangan. Wika ng engkanto. Anong pwede naming gawin para mapagaling ang batang ito? Sigurado kung hindi naman sinasadya ng bata dahil hindi niya kayo nakikita. Kaya ako na ang nakikiusap. Ayaw din naman namin ng gulo. Bigyan niyo kami ng kakayahang maitama ang pagkakamaling ito. Tugon ni Rika. Hanggang sa nabalot ng katahimikan ang lugar. Sa isang iglap, biglang nawala ang kaharap. Senyalis yon sa dalaga na tinanggap na mga nilalang ang pakiusap niya. Nakaramdam siya ng kung anong bumubulong sa kanya para sa gagawin. Nag-usal ang dalaga. Iniihip ito sa palad at hinaplas sa katawan ng bata. Habang ginagawa yon, tila sinasapian ang dalaga ng kung anong nilalang. Minasahin niya ang buong katawan ng bata hanggang sa umaliwalas ang aura ng paligid. Indikasyong umalis na ang mga kawal. Maya-maya pa, biglang nakatulog ang bata at hindi na ito nagsisigaw.
Pansamantala lang po ito, Manong. Kaya kung may mga kinuha man po kayo sa puno na nasa gilid ng bahay nyo, ngayon pa lang po, isaolin nyo na. Kapag hindi nyo po naibalik ang kinuha ng bata, babalik sila para muling maminsala sa katawan ng apo nyo. Wika ni Rika. Sa natatandaan ko, may pinakuha akong sanga sa taas ng puno na pwedeng panggatong. Alam mo na, mahina na ako at ang apo ko lamang ang palagi kong kasama. Paano kung naabo yung sanga? Tanong ng matanda na nagpakilala sa pangalang Lolo Anong. Lolo, baka po may kinuha ang bata na hindi sinasabi sa inyo. Kaya ganito na lang ang galit ng mga nilalang. Kung mamarapatin mo sana, ipapalipat ko po kayo ng silid ngayon habang hinihintay natin magising ang bata. Siya lang po ang susi para tuluyan siyang mapagaling eh. Tugon ni Rika. Pumasok ang mga tutulong at inilipat ng kwarto ang bata. Hindi namang kalayuan ang binigay na silid na lilipatan kaya naayos ng mabuti ang bata. Pumasok na din ang doktor at si Lola Leonor. Tahimik lamang ang mga ito habang nakamasid kay Rika. Habang tinatapos ang ginagawa sa bata, panay naman ang pasasalamat ng lolo sa nasaksihan kung paano napanatag ang aura ng bata. Indikasyon na napagaling ito ng dalaga sa pamamagitan lamang ng hilot na may dasal. Minuto lamang ang nakalipas nang dumilat ang bata at nagsalita sa mahinang boses. Lolo, may pugad po ako nakita doon sa punong inakyatan ko. Ilipat ko lang po yun dahil maraming malalaking langgam sa puno eh. Kaya para maging ligtas, nilipat ko po ng lagayan ng mga itlog. Saka pasensya na po at nakaabala pa po ako. Ate Nice, pwede na po ba kaming umuwi? Hindi na po sumasakit yung mga paa ko. Wala na din po kaming malaking pambayad sa ospital eh. Wika ng bata. Ipangako mo na ibabalik mo yung kinuha mo ha? Hindi siguro ordinaryong itlog yon. Saka lolo, mabait ang mga engkantong naninirahan sa puno. Palagi po nila kayong inaalalayan sa buhay. Kaso hindi niyo po yata yun napapansin. Kaya bukas na bukas po, paglabas niyo manghingi po kayo ng tawad sa pamamagitan po ng pag-aalay ng prutas at ang pinakamahalaga, mabalik sa pwesto ang kinuha ng bata. Maliwanag po ba? Tugon ni Rika. Apo, nakikita mo pa ba sila? Tanong ni Lola Leonor. Wala na po, Lola. Nangingitlog po pala yung mga yon. Tugon ni Rika. Apo, hindi itlog ang sinasabi nila. Mapanlin lang ang mga nilalang. Kung ano man yon, kailangan nila itong maibalik dahil hindi yon sa kanila. Tugon ni Lola Leonor. Hindi ako makapaniwala. Pero salamat Rika. Sa susunod na pasyente ko, gusto kong ikaw muli ang umalalay. Wika ni Dr. Dino. Napatango na lamang ang dalaga. Doon na nagpalipas ng gabi ang maglola para matiyak na maayos na ang bata. Kinabukasan, tuluyan ang naging maayos ang kalagayan nito. Nakakalakad na kahit medyo paika-ika. Tanging pasasalamat lamang ang naigawad ng maglolo kay Rika. Makalipas ang ilang araw, bumisita ang bata upang magpaabot ng personal na pasasalamat. Naging matunog din sa ospital ang mga nangyayari
Kaya magmula noon, nakakuha din ng papuri sa doktor at mga kasamahan ang dalaga. Sa ngayon, dahil hindi gaano kalakihan ang sahod ay ng ibang bansa si Rika. Sa kasalukuyan, maganda na ang naging buhay at may sarili na ding pamilya. Pero dahil gusto niyang maibahagi ang karanasan, patunay na may mga taong kagaya niya na bukas ang ikatlong mata sa realidad ng mundo at gustong ibahagi ang mga karanasang nagagamit niya magpasa hanggang ngayon. Mga aral na naipasa sa kanya ng lolang manggagamot. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito. Minsan sa buhay natin pangungunahan talaga tayo ng takot. Lalo na sa mga bagay na hindi natin alam o hindi pangkaraniwan. Pero katulad sa ating kwento, natatakot man at may pag-aalinlangan, nagpatuloy pa rin si Rika sa pagtulong na walang hinihinging kapalit. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.